Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3261. Anong ikakatakot ko? Parehas kaming dalawa. Hindi naman ako dehado, bakit ako matatakot? Hindi ka ba nagyayabang na siguradong mananalo ka bago ito? Buksan ang iyong mga mata at tumingin. Parehas kaming dalawa. Hindi ka nananalo laban sa akin. Huwag kang umarte na parang confident ka. Napakakalmado mong kumilos para lang lokohin ako. Sa tingin mo ba mahuhulog ako dito? Nang marinig iyon ni Jack, umawang ang labi niya sa sobrang inis. Bahagya siyang tumawa at sinabing, sa tingin mo ba hindi ako mananalo? Ngumisi si Nevada at sinabing, syempre. Syempre, hindi ka mananalo at matatalo ka. Walang makapagliligtas sa iyo. Nang sabihin niya iyon, galit na galit si Nevada. Parang gusto niyang sibakin si Jack. Malamig na tinitigan siya ni Jack, biglang nagpakita ng makahulugang ngiti. Sa sandaling iyon, ang magkapantay na labanan ay biglang nawala ng balanse. Nilamon ng kulay abong enerhiya ang berdeng ilaw. Nagsimulang magpanik ang Nevada. Nanlaki ang mga mata niya nang magsimula na siyang huminga. Galit na galit niyang ibinuhos ang mga katangian sa kanyang katawan sa Progeny Stone. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, ang berdeng ilaw ay patuloy na nilalamon ng kulay abong liwanag. Halos hindi nito binagalon, tila unti-unting kinakain ng kulay abong ilaw ang berdeng ilaw. Nasira ang balanse, at ganap na nataranta ang Nevada. Nipotikip siya ng ngipin, at nag-pop up ang mga ugat niya. Nagsimulang magmukhang baliw ang ekspresyon niya. Nakita ng lahat kung ano ang nangyayari, at medyo marami sa kanila ang nagsimulang maghinagpis sa nangyayari. Isang mandirigma mula sa Golden Continent ang nagsabi, crap. Nagawa nitong ibaliktad ang mga bagay-bagay. Akala ko talaga na malaki ang tsansa ng Nevada na manalo. Kung tutuusin, galing siya sa White Phoenix Clan at isa pa siyang napiling disipulo. Kung ikukumpara sa isang brat na nanggaling sa kung saan walang nakakaalam, mas mataas ang status niya. Hindi ako makapaniwala na ganito ang resulta. Minamaliit ba ng Nevada ang kanyang kalaban? Sa sandaling sinabi, ang mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia ay galit na galit. Iniinsulto sila sa bawat dulo. Kahit na nagkaroon sila ng katulad ni Jack, palagi pa rin silang kinukutya. Hindi na nila napigilan ang galit ng marinig ang sinabi. Masyadong samobra ang mga taong iyon. Malakas na sinabi ng isang mandirigma mula sa kontinente ng Hestia, ano ang ibig mong sabihin sa isang lugar na walang nakakaalam? Sa tingin mo ba matatawag mo kami niyan dahil lang sa ikalawang gradong mundo ang Golden Continent? Wala ka sa paningin ng ibang mundo sa ikalawang baitang. Nagagawa mo lang na tingnan ang iba, habang bulag ka sa iyong mga pagkakamali. Pagkasabi niyon ay maraming panunuya ang narinig. Halatang tinutukan ng tawa ang mga mandirigma mula sa Golden Continent. Itinuring ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ang mga mandirigma mula sa Golden Continent na may ganap na paghamak. Lahat ng sinabi nila ay tila year-okan ang buong mundo ng ikatlong baitang. Patuloy nilang sinubukang ipakita kung sino sila. Ang mga mandirigma mula sa Golden Continent ay namula sa galit sa mga salitang iyon. Ang kanilang mga mata ay nagbabantang lalabas sa kanilang mga saksakan. Ang mga mandirigma mula kanina ay pinandilatan ng mandirigma mula sa kontinente ng Hestia at sumigaw, mabuti. Tatandaan kita. Naglakas loob ka talagang magsalita laban sa akin. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo karapat-dapat ka. Mayroon lang kayong gintong itlog which is Jack. Lahat ng iba ay basura. Matapos sabihin iyon, hindi na siya nakayanan nang sumigaw siya ng, kahit si Jack ay mas magaling ng kaunti kaysa sa iba. Para sa kanya na manalo sa laban na ito ay walang patunay. Aaminin ko lang na magaling siya kung makapanalo siya ng 3 sugal. Imposible iyon dahil lang kay Dan ang ikatlong sugal. Wala siyang kalaban-laban kay Dan, huwag ka nang mangarap. Kabanata 3262. Pinaikit ng mandirigma mula sa kontinente ng Hestia ang kanyang mga mata habang kumikibot siya, pakiramdam niya ay malapit na siyang magluwa ng dugo sa pagkadismaya. Masyado silang iniinsulto ng grupo mula sa Golden Continent. Bago iyon, tatanggapin na lang nila. Gayunpaman, ang tagumpay ni Jack ay nagdulot ng kanilang pagmamataas. Hindi na lang nila ito kukonsintihin. Isang mandirigma mula sa kontinente ng Hestia ang sumigaw pabalik, kahit na si Dan, hindi niya talaga matatalo si Jack. Naalala mo ba yung sinabi mo kanina? Lahat kayo ay nagsabi na madaling talunin ni Gale si Jack. Ano ang nangyari sa huli? Nagtagumpay si Jack na talunin siya sa isang iglap. Hindi man lang niya nagawang lumaban. Tapos sinasabi mo pa na mananalo ang Nevada. Tingnan mo lang. Mukha ba siyang nananalo? Ang mga salitang iyon ay direktang isinisigaw sa mga mandirigma mula sa Golden Continent.
Tinamaan ng katotohanan ang anumang sinabi. Biglang natahimik ang mga mandirigma mula sa Golden Continent. Gayunpaman, hindi pa rin sila umamin ng pagkatalo. Malamig nilang tinitigan ang mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia. Sa kanilang mga mata, ang mga mandirigmang iyon ay parang mga aso sa lansangan. Mukha silang hindi kapani-paniwalang naiinis. Sa sandaling iyon, isang galit na sigaw ang bumasag sa panandaliang katahimikan. Nagmamadaling tumingin ang lahat. Natapos na ang labanan sa sandaling iyon. Isang kulay abong liwanag na lamang ang natitira sa hangin. Ang berdeng ilaw ay ganap na natalo ng kulay abo. Galit na umungol si Nevada, at mukhang hindi kapani-paniwalang malungkot ang kanyang mukha. Tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay lubos na namumula. Mukha siyang galit na galit. Nakataas ang isang kilay ni Jack habang kalmadong binawi ang kanyang kamay, nakatingin sa Nevada na tahimik na nababaliw. Sa sandaling iyon, hindi payag si Nevada na harapin ang kanyang pagkatalo dahil ang kanyang puso ay puno ng puot at galit. Tuluyan na siyang nabaliw. Parehong sina Victor at Dan ay tumingin kay Jack na may komplikadong mga ekspresyon, lalo na si Dan. Tila nagtatanong siyang tumingin kay Jack. Nakatutok ang mga mata niya kay Jack na para bang may iniisip siya sa mga ekspresyon ni Jack. Kumunat ang noo ni Dan at galit na sinabi, ano nababaliw ka na? Kung natalo ka na lang. Mukha kang talo sa ngayon. Itigil ang nakakahiyang Golden Continent. Bilasan mo at itikom mo ang bibig mo. Pulang-pula ang mukha ni Nevada, at mukhang galit na galit siya. Wala siyang magawa tungkol dito. Sa totoo lang, hindi siya gaanong nasa ilalim ni Dan, ngunit dahil natalo siya kay Dan noon, nagkaroon siya ng pangamba kay Dan. Huminga siya ng malalim at inayos ang sarili. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang poster at tumigil sa pagsigaw. Kaya lang, nanatiling nakatutok ang mga mata niya kay Jack. Parang gusto niyang sibakin si Jack habang nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Jack. Pagkatapos ng lahat, hindi niya kailanman itinuring ang Nevada bilang sino man na nagkakahalaga ng kanyang pansin. Huminga ng malalim si Dan at makahulugang sinabi, mas mahirap ka pang malaman kaysa sa inaakala ko, pero medyo mahirap lang. Nalaman ko na ang iyong kakayahan. Hindi ka na magiging masaya ng mas matagal. Habang sinasabi niya iyon, hindi na tumingin si Dan kay Jack, kundi kay Victor. Nagpasya si Dan na kailangan muna niyang harapin ang nasa harapan niya. Malamig niyang tinignan si Victor, it's your turn now. Wala ako sa mood magsayang ng oras. Gusto kong harapin ang brat na iyon pagkatapos harapin ito ng mabilis. Kabanata 3263. Ang mga salitang iyon ay nag-alab ng galit sa puso ni Victor. Sinong minamalas niya? Para bang isang basura si Victor na anumang oras ay maasikaso. Galit na sinabi ni Victor, huwag na kayong magmukhang bayani dito. Kung gusto mong harapin si Jack, mas mabuting talunin mo muna ako. Ang kanilang mga mata ay mukhang hindi kapani-paniwalang tiwala sa kanilang sarili. Hindi na nag-aksaya ng oras si Dan habang sinimulan niyang i-circulate ang kanyang katangian, ibuhos ito sa Progeny Stone. Sumunod naman agad si Victor. Tumanggi silang dalawa na sumuko, at nagkaroon sila ng determinasyon na talunin ang kanilang kaaway. Sa isang iglap, ang dalawang sinag ng liwanag na iyon ay dahan-daang tumaas mula sa Progeny Stone. Si Dan ay isang metal attribute warrior, habang si Victor ay nakatutok sa fire attribute. Unti-unting bumangon ang pulang kinang, ngunit hindi man lang ito mukhang mahina. Nang magsalubong ang dalawang enerhiya, nagsimulang manginig ng husto ang pulang enerhiya. Ang gintong liwanag ay tila isang gintong sawa na biglang umatake sa pulang ilaw. Matapos marinig ang isang malakas na boom, kalahati ng pulang ilaw ay nakitang napunit ng gintong liwanag. Nang makita iyon ng lahat ay huminga sila ng malalim. Ganun talaga kalakas si Dan. Naisip nila na ang laban ay magiging katulad ni Jack at Nevada, na ang dalawang pag-atake ay nagsasalpukan sa hangin sa mahabang panahon bago nagkaroon ng resulta. Gayunpaman, tila hindi kalaban ni Victor si Dan. Hindi nagtagal ay hindi na nakahawak ang pulang ilaw. Ang gininto ang liwanag ay umatake at nakakuha ng tagumpay habang ang pulang ilaw ay walang pagkakataon. Unti-unting lumiit ang pulang ilaw at tuluyang nawala sa hangin. Hingal na hingal si Victor, natulala. Matapos magsimula ang laban, ipinatawag niya ang lahat ng kapangyarihan na maaari niyang ibuhos at ibinuhos ito sa Progeny Stone. Sa kasamaang palad, kahit anong pilit niya, nabigo siyang baguhin ang mga resulta. Obvious naman na wala siyang laban kay Dan. Kalmadong itinigil ni Dan ang kanyang mga pag-atake, hindi man lang mukhang masaya sa panalo. Iyon ay dahil ang lahat ay nasa loob ng kanyang inaasahan. Tulala lang ang mandirigmang iyon na tinatawag na Victor, sa pag-aakalang magagawa niyang magpakitang gilas sa harap ni Dan dahil lang sa pinakamalakas sa kanyang angkan. Hindi niya alam na hindi siya katapat ni Dan. Si Dan ay medyo hindi nasisiyahan sa resulta dahil natalo niya si Victor ng mas mabagal kaysa sa kung paano natalo ni Jack si Gale.
Hindi pa umabot ng ilang segundo si Gale laban kay Jack bago tuluyang nanalo si Jack sa laban. Gayunpaman, mas tumagal si Victor ng ilang segundo kaysa kay Gale, at naging dahilan ito para hindi masaya si Dan sa kanyang panalo. Sa pagkakataong iyon, malamang na lumuwa si Victor ng dugo kung alam niya ang iniisip ni Dan. Kahit na hindi niya ginawa, ang kanyang ekspresyon ay hindi kapani-paniwalang madilim pagkatapos ng pagkawala. Ang mga mandirigma na nag-uugat kay Victor ay pawang namumula na rin sa kanilang mga mukha. Masayang nagdiwang ang mga mandirigma mula sa Golden Continent na pinuri si Dan, "Dan, ang galing mo. Walang kalaban-laban si Victor para sa iyo. Tignan mo lang siya, mukha na siyang impas." Nagyayabang si Jack kanina. Tingnan natin kung matutuloy siya. Ang taong nagsabi ng lahat ng iyon ay halatang gustong marinig ito ni Victor. Sinadya niyang magtaas ng boses, at tulad ng gusto niya, narinig ni Victor ang lahat. Naramdaman ni Victor ang panginginig ng kanyang dibdib habang umaagos ang dugo sa kanyang lalamunan. Hindi na siya nakatiis ng ganoon katagal bago siya tumalsik ng isang subo ng dugo. Kabanata 3264. Nagsimulang manginig ang buo niyang katawan, at parang natalo ang ekspresyon niya. Masyadong malayo ang inakyat niya kanina para lang mahulog mula sa mas mataas na taas. Nakaraos lang siya ng ilang segundo bago siya tuluyang natalo kay Dan. Ayaw niyang aminin ang pagkatalo, ngunit wala siyang magagawa. Ngumisi si Dan at sinabing, "Sa tingin mo baka level mo pa rin ako. Sinabi ko sa iyo dahil sa kabaitan ng aking puso kanina na hindi ka karapat-dapat na panasan ang aking sapatos gamit ang iyong kakarampot na kakayahan, ngunit tumanggi kang makinig. Tinanggap mo na ba ang katotohanan ngayon?" Nang marinig iyon, lubos na nagalit si Victor. Naging malikot ang kanyang paghinga habang mariin ang pagkakakuyong ng kanyang mga kamao. Tinitigan niya si Dan ng may galit. Gayunpaman, ang isang pagkawala ay isang pagkawala. Matatawa na lang siya kapag ayaw niyang tanggapin ang pagkatalo niya. Gayunpaman, si Victor ay hindi isang taong maaaring tanggapin ang lahat ng mga insulto. Pagkatapos ng ilang malalim na paghinga, malamig niyang sinabi, "Talagang minamaliit kita, pero huwag mong isipin na hindi ka mawawala dahil lang doon. Ako ay isang maliit na bahagi lamang ng Chaos Continent. Maraming mga henyo maliban sa akin. Matatalo ka ng isa sa kanila. Isang beses lang ako natalo sa'yo. Marami pa namang oras. Ako ang mananalo sa wakas." Pagkasabi niya nun, naglabas siya ng 4 na milyong spirit crystal at ibinigay kay Dan bago tumalikod at naglakad palabas ng progeny area. Hindi man lang niya sinulyapan ang silangang bahagi, marahil dahil sa pakiramdam niya ay ipinagkanulo niya ang kanilang mga pag-asa, o marahil dahil sa pakiramdam niya na ito ay hindi kapani-paniwalang nakakahiya. Umalis siya ng walang pag-aalinlangan. Tumingin si Jack sa kanyang umaatres na likod, at hindi maiwasang mapabuntong hininga sa loob, na iintindihan ang kanyang nararamdaman. Sa sandaling iyon, biglang narinig ni Jack ang isang hindi kapani-paniwalang hindi kanais-nais na boses, "Ano? Natatakot ka ba? Kung natatakot ka, pwede kang humingi ng awa sa akin. Maaari kang magpasya laban sa sugal na ito." Naunawaan ka agad ni Jack ang sinusubukang gawin ni Dan. Ngumiti siya at humarap kay Dan, "Nag-aalala ka ba na hindi ko tutuperin ang salita ko at tumakas sa taya?" Tumaas lang ang isang kilay ni Dan at ngumiti, nanatiling tahimik. Gayunpaman, naiintindihan pa rin ng sino man ang kanyang iniisip. Tumaas ang isang kilay ni Jack at naglakad papunta sa progeny stone sa harap ni Dan. Magkaharap silang dalawa. Napataas ang isang kilay ni Dan sa pagtataka. Hindi niya inaasahan na ganoon ka-bold si Jack. Kitang-kita ni Jack kung gaano siya kalakas pero nakatayo pa rin siya sa harapan niya. Ramdam na ramdam niya kung gaano kalmado si Jack. Kumaibot ang mga labi ni Dan, at hindi niya napigil ang sabihin, "Ang galing mo talagang mag-artista." Sinadya ni Dan ang sinabi niya. Pakiramdam niya ay napakahusay ni Jack bilang isang artista. Matapos masaksihan ang kanyang mga kasanayan, dapat ay lubos na natakot si Jack. Talagang naglakas loob siyang tumayo sa harap ni Dan ng ganoon. Hindi naramdaman ni Dan na si Jack ay naging matapang, ngunit siya ay hindi kapani-paniwalang mahusay sa pag-arte. Nakahawak lang si Jack para sa kanyang dignidad. Ngumisi si Dan habang nakatingin kay Jack nang nanunuya. Gusto niyang tanggalin ang maskara ni Jack para makita kung ano ang naramdaman ni Jack. Huminga ng malalim si Dan bago siya tumango ng same time, "Nag-alala ako na hindi mo na ako isugal. Kung ikukumpara sa 4 na milyong spirit crystals, mas magiging masaya ako pagkatapos kong makitang natanggal ang iyong maskara. I hate people like you na ayaw tumanggap ng realidad. Halatang takot na takot ka, pero pinipilit mong maging matigas ang ulo, na parang hindi ka natatakot. Sa tingin mo ba lahat kami ay mga tanga na maloloko mo dito?" Napaawang ang labi ni Jack sa sobrang inis. Kailangan niyang sabihin na napakayaman ng imahinasyon ni Dan. Sa sandaling iyon, ang silangang lugar ay muling malalim sa talakayan. Ang mga mandirigma mula sa Hestia Continent ay pawang nakikipaglaban para sa pangalan ni Jack.
Kabanata 3265. Hindi kailanman natakot si Jack. Palagi na lang siyang ganito at kahit kailan ay hindi nag-aartista. Nag-a-assume lang si Dan. Huwag na kayong magmukhang mabuti. Buksan ang iyong mga mata at tingnan. Hindi mo ba masasabing mali ka? Sa tingin mo ba ay hindi naglalagay ng isang aksyon si Jack? Pati si Victor natalo kay Dan, paano siya mananalo? Kahit nanalo siya kanina, tinalo niya lang ang isang natalo na ni Dan noon. Kung si Dan ay kaharap ang Nevada, hindi siya magtatagal upang manalo sa unang lugar. Huwag kalimutan kung gaano katagal si Jack laban sa Nevada. Tama na yan. Ang katotohanan ay malinaw na ipinapakita sa harap ninyong lahat. Kayong mga mandirigma mula sa Hestia Continent ay umaarte lang na parang hindi mo ito nakita para ilagay si Jack sa isang pedestal. Puro kalokohan ang sinasabi mo. Ang silangang lugar ay maingay. Kahit na ang mga mandirigma ng Hestia Continent ay iilan lamang, sa wakas ay nakahanap na sila ng pagkakataong magsalita pagkatapos na itulak pababa sa mahabang panahon. Natural na sinamantala nila ang pagkakataon, hindi nagpipigil habang nakikipagtalo sila laban sa mga mandirigma ng Golden Continent. Nagsisigawan sila hanggang sa sumakit ang lalamunan nila, pero medyo excited sila. Kahit na hindi nila akalain na si Jack ang mananalo, ayaw lang nilang makinig sa mga mandirigma mula sa Golden Continent na patuloy na sinisiraan at iniinsulto si Jack na parang wala siyang halaga. Sinisiraan din nila ang Hestia Continent na hindi matanggap ng mga mandirigma. Napataas ang kilay ni Jack sa bahagyang pagkagulat nang makita niyang may mga nagsasalita para sa kanya. Ito ay hindi tulad ng mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia na hindi kailanman naging kakampi, ngunit kadalasan ay pagkatapos na siya ay manalo. Ito ang unang pagkakataon na ipinagtanggol nila siya bago pa man lumabas ang resulta. Kahit na hindi iyon magpaparamdam kay Jack, medyo naliwanagan pa rin siya. Huminga ng malalim si Dan at nginisyon si Jack, natutuwa ka bang protektahan ka ng iba? Kung mas ginagawa nila ito, mas malala ang iyong pagkatalo. Siguradong matatalo ka mamaya. Malalaman mo sa isang sandali. Ang mga nagpoprotekta sa iyo ay gagamit ng mga masasakit na salita para insultuhan ka mamaya. Huwag kang umiyak kapag nangyari iyon. Hindi napigilan ni Jack na mapakunot ang noo nang marinig iyon, na lalong nagalit kay Dan. Ang taong iyon ay hindi kapani-pani, walang nakakabigo at patuloy na kumikilos na para bang siya ay higit sa lahat. Kung hindi dahil sa mga paghihigpit ay sinuntok na niya si Dan sa mukha para magising si Dan. Tumaas ang isang kilay ni Jack, itinapon ang lahat ng naliligaw na kaisipang iyon. Ito ay dahil alam niya na ang pinakamahusay na paraan upang isara si Dan ay ang magmadali at simulan ang sugal. Ang Enlightened Soul Root ay isang bagay na mabuti. Sayang na nasa kamay mo, habang sinasabi niya iyon, walang emosyong ipinahayag ni Jack. Para siyang nagsasalita tungkol sa isang bagay na hindi kapani-pani, walang simple. Bigla siyang tumangala at tinitigan si Dan, I should be thanking you for giving me what I need the most. Nang marinig niya iyon ay natigilan si Dan. Pagkatapos nito, ang galit ay tumama sa kanyang ulo. Masyadong mayabang si Jack. Siya ay karaniwang nagpahayag na siya ay mananalo at na siya ay makakakuha ng Enlightened Soul Root. Matapos ang maikling pag-akyat ng galit, hindi siya nakaimik. Kabanata 3266. Bigla siyang tumawa, iba-iba talaga ang mga tao sa paligid. Hindi pa ako nakakita ng taong kasing bulag mo. Marami pa siyang gustong sabihin, ngunit halatang hindi nakikinig si Jack. Nagtaas ng kamay si Jack para pigilan siya, okay, stop wasting our time. Dahil gusto mong patunayan ang iyong sarili, magmadali at simulan ang sugal ng katangian. Isang mandirigma mula sa Golden Continent ang sumigaw, napakayabang niya. Ang ego ng lalaking ito ay wala sa kontrol. Nagsasalita siya na parang walang makakapareha sa kanya. Sabi ng isa pang mandirigma mula sa Golden Continent, hindi pa ako nakakita ng isang mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo na kasing yabang niya. Siya ay kumikilos na parang siya ay mula sa Golden Continent, habang si Dan ay mula sa Hestia Continent. Ayos lang, hayaan mo siyang magpakitang gilas ng kaunti. Malapit na siyang sasampalin ng realidad. Malalaman niya kung sino talaga ang malakas. Si Rudy ay nakatayo sa gilid, tahimik na nakikinig sa lahat ng mga talakayang iyon. Dati, magagalit siya at baka subukan pa niyang lumaban in behalf of Jack, pero kalmado siya ng mga sandaling iyon. Masasabi nila ang gusto nila, at papansinin na lang niya ang lahat. Hindi nag-aksaya ng oras si Jack habang ipinapaikot muli ang soul attribute sa kanyang katawan. Ipinatawag niya ang lahat ng katangian ng kaluluwa na pinagkadalubhasaan niya. Hindi lang siya nasa perpekto para sa destroying the void sa sandaling iyon, ngunit nagsimula na ring matutunan ang Storm God rank technique, ang Soul Sky. Sa dalawang teknik na iyon, ang kahusayan ni Jack sa katangian ng kaluluwa ay nasa bagong taas. Sa totoo lang, tama si Dan.
Si Jack ay naglalagay ng isang aksyon, ngunit ito ay naiiba sa kanyang naisip. Makakasali lang siya sa 3 attribute na sugal sa isang araw, at ito na ang huli. Hindi niya binalak na ipagpatuloy ang pananatili sa progeny area, kaya hindi na kailangan pang magpatuloy sa pag-arte. Tumawa si Jack habang ang kanyang siksik na enerhiya ng kaluluwa ay binaril sa progeny stone. Nakatayo sa kabilang dulo, hindi alam ni Dan kung ano ang tumatakbo sa isip ni Jack. Sa sandaling iyon, isa lang ang nasa isip ni Dan, na ganap na talunin si Jack. Nais niyang malaman ng lalaking iyon ang kanyang lugar, at mapagtanto kung gaano kalokohan ang kanyang mga iniisip. Gusto niyang malaman ni Jack kung gaano kalaki ang pagitan nila. Ang pamamaraan ni Dan ay tinawag na Golden Meteor. Ito ay isang mas mababang Ultimate God Rank technique. Nasa ikalawang yugto na siya ng pamamaraan, at ang kanyang kahusayan sa katangiang metal ay napakalakas na. Kaya naman naging confident si Dan. Isang gininto ang kinang ang umikot sa kanyang mga kamay pagkatapos ay sumigaw siya, at ang enerhiyang metal ay mabilis na umikot sa kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalubong ang itim at gintong enerhiya sa hangin. Isang bagyo ang nabuo habang ang mga enerhiya ay nakaharap sa isa't isa, na gustong lumunin ang isa sa anumang sandali. Natalo ka, sigaw ni Dan kay Jack. Nagtaas ng kilay si Jack. Ayaw niyang abalahin si Dan. Ang mananalo ay matutukoy sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, ang dalawang enerhiya ay nagsagupaan sa isang boom. Ang gininto ang enerhiya ay nagpalabas ng isang masiglang kinang. Gayunpaman, nabigo pa rin itong tumayo sa kulay abong enerhiya. Ang kulay abon na enerhiya ay nagsimulang lunokan ang gininto ang enerhiya pagkatapos nilang mag-away. Kahit malayo sila ay may mga kaluskos na naririnig. Kabanata 3267. Ang gininto ang enerhiya ay sinisira at hinihigop sa isang kisap mata. Ilang saglit lang ay wala na. Ang pagkawala ay nangyari nang napakabilis na si Dan ay walang oras na mag-react. Sa kalahating segundo lamang, ang gininto ang enerhiya ay ganap na nilamon ng kulay abong enerhiya, novel drama. Tanging ang kulay abong enerhiya ang naiwan sa hangin. Nakita na ng lahat ang buong pangyayari sa harap ng kanilang mga mata, ngunit maliban kina Jack at Rudy, walang makakatanggap nito. Maging ang mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia ay masyadong nabigla upang makapagsalita ng anuman. Kung tutuusin, sobrang baliw. Ibang-iba ito sa inaasahan nila. Talagang natalo si Dan. Mabilis siyang nawala. Maging si Gale ay mas tumagal laban kay Jack. Gayunpaman, nang si Jack ay lalaban sa Nevada, malinaw na ito ay tumagal ng mahabang panahon. Natitiyak ng lahat na ang lakas ni Jack ay nasa antas ng Nevada sa sandaling iyon. Si Dan ay mas malakas kaysa sa Nevada, iyon ay isang bagay na alam ng lahat. Kaya naman natitiyak nilang mas malakas si Dan kaysa kay Jack. Gayunpaman, ang ideyang iyon ay hindi nagtagal bago ito tuluyang nabaligtad ng ipinakitang lakas ni Jack. Hindi nila ito matanggap. Natigilan si Dan. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa kulay abong enerhiya sa hangin. Nanlamig ang buong katawan niya. Sa wakas ay binasag ng caretaker ang katahimikan, nanalo na ang bet taker na si Jack. Bet setter? Dan? Pakihanda ang bayad mo. Ang mga salitang iyon ang nagpagising kay Dan mula sa kanyang pagkatulala. Sa wakas ay iginalaw niya ang kanyang mga mata bago siya marahas na kinilig. Maging ang kanyang paghinga ay nagsimulang maging magulo. Bigla niyang inangat ang ulo niya habang nakatitig kay Jack, imposible. Isa itong ilusyon. Walang paraan na ito ay totoo. Malinaw na kapantay mo lang ang Nevada, kaya paano mo ako natalo? Mabilis akong nawala. Iyon ay ganap na imposible, ito ay hindi totoo. Dapat nanloko ka diba? Walang imak na tumingin sa kanya si Jack. Ramdam niya ang galit ni Dan. Sigurado si Dan na matatalo si Jack, at nakita niya ang tunay na kakayahan ni Jack. Gayunpaman, ang mga huling resulta ay ganap na naiiba kaysa sa inaasahan. Hindi niya matanggap at ayaw din niya. Tumawa si Jack at mahinahong sinabi, sabi mo nag-aartista ako. Ayokong itama ka dahil tama ka. Sa totoo lang, nag-aalala ka na hindi ako tataya laban sa iyo, at nag-aalala ako sa parehong bagay. Kaya naman gumawa ako ng konting trick para maramdaman mo na hindi ako sanay para talunin ka. Sa sandaling sinabi niya na mayroong 1 toneladang hiyawan. Namutla ang mukha ni Dan habang siya ay nanlamig. Maging ang kanyang mga mata ay tumigil sa paggalaw. Anong sabi mo? Niloko mo ba ako kanina? Ang tanging dahilan kung bakit pantay-pantay ang iyong laban sa Nevada ay dahil ayaw mong malaman ko ang iyong tunay na kakayahan, kaya kumilos ka. Hindi nakakagulat na mukhang kalmado ka. Hindi mo akalain na matatalo ka. Isang kumpletong biro. Habang sinasabi niya iyon ay nagsimulang lumuwa ang mga mata ni Dan. Nasa bingit na siya ng iyak. Kung tutuusin, sinampal siya sa mukha ng realidad. Binaba niya ang tingin kay Jack at inisip na nasa ilalim niya si Jack, ngunit ang lahat ng kanyang mga salita na nakatarget kay Jack ay dapat na nakatutok sa kanyang sarili.
Masyado lang itong biro. Hindi niya matanggap sa sandaling iyon. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan sa silangang lugar, muli silang nag-usap pagkatapos ng pag-uusap ni Jack at Dan. Tuwang-tuwang sinabi ng mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia, tingnan. Sinabi ko sa iyo na hindi matatalo si Jack, ngunit sinubukan mong sabihin kong hindi. Sinabi mo pa na may sira ang ulo ni Jack. Sino ngayon ang tanga? Kayong lahat ay walang alam, ang pakiramdam na mula sa kontinente ng Hestia ay nangangahulugan na mas masama siya kaysa sa inyong lahat. Daig lang ng minamalas mo si Dan na pinagmamalaki mo. Hindi mo ba nararamdaman? Nahihiya. Kabanata 3268. Ang pinakamahirap tanggapin ay kapag ang isang kalaban na minamalas mo ay tuluyang natalo. Mahirap kahit na itaguyod ang iyong dignidad sa puntong iyon. Pagkatapos ng lahat, si Dan ay nawala ng buo at napakabilis. Natalo na siya sa loob lang ng ilang segundo. Walang masyadong mapag-usapan. Ang mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia ay lahat ay hindi kapani-pani walang nasasabik, masayang naglalabas ng kanilang mga pagkabigo, novel drama. Hindi ba't napakalakas ninyong lahat? Sinabi mo na hindi kami karapat-dapat na panasan ang iyong sapatos. Nag-act ka na parang hindi ka matatalo. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung paano natalo si Dan? Hindi man lang siya nakatagal ng ganoon katagal bago pinunasan ni Jack ang sahig kasama niya. Sobrang curious lang ako. Dahil lahat kayo ay may kaalaman, maaari mo bang ipaliwanag sa akin ang mga bagay-bagay? Tama na yan. Napakatalino ninyong lahat. Nagsalita ka na parang alam mo na ang lahat bago ito. Nag-arte ka na parang walang halaga si Jack. Bakit ang tahimik ninyong lahat ngayon? Gusto ko talagang marinig ang paliwanag sa lahat ng nangyari kanina. Hindi ko maintindihan. Sinadya bang natalo si Dan para dayain si Jack? Sa sinabi niyang iyon ay hindi niya napigil ang tumawa. Nagtawanan din ang ibang mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia. Ang tagumpay ni Jack ay hindi lamang napanalunan ang Hestia continent ng ilang pagmamalaki, ngunit ang iba pang ikatlong baitang mga mandirigma sa mundo ay sinamantala rin ang pagkakataon na lumaban din. Isang mandirigma mula sa Chaos Continent ang nanunuya at nagsabi, ang mga mandirigma mula sa Golden Continent ay sanay na mag-claim na sila ay mananalo bago pa man magsimula ang laban. Lagi nilang sinisikap na insultuhan ang mga mandirigma mula sa ibang mga mundo, nagsasalita na parang hindi tayo dapat pansinin. Natutuwa lang silang purihin ang sarili nila, pero tinamaan sila ng realidad sa pagkakataong ito. Sa sobrang papuri, talo pa rin si Dan. Anong biro? Natatawang sabi ng isa pang mandirigma sa tabi niya, the warriors of Golden Continent kept on claiming that they're just born better. Hindi man lang nila kami hinayaang kausapin sila. Kung may makita silang may gusto. Hamani ng Golden Continent, tumalon sila para kutsain sila. Parang wala silang pakialam kung gaano kalakas ang kabilang panig. Sa tingin nila ay mas malakas pa rin sila. Ngayon parang pagmamayabang lang ang alam nila. Kahit na sa sobrang pagmamayabang, natalo pa rin sila ng husto. Nagtago si Lorien sa isang sulok sa puntong iyon, hindi man lang naglakas loob na magpakita ng sarili. Natuwa pa siya na bumalik siya kanina. Kung siya ay nakatayo pa rin sa gitna ng mga mandirigma ng ikatlong baitang ng mundo, siya ang magiging target. Ang lahat ng hindi nagkagusto sa kanya ay magsisimulang kutsain siya ng galit na galit. Mawawala lahat ng dignidad niya sa puntong iyon. Gayunpaman, kahit nakatago siya, nakaramdam pa rin siya ng hindi kapani-pani walang kahihiyan. Saktong pagkunot ng noo niya at pilit na lumiliit sa karamihan, isang pamilyar na boses ang narinig. Lorien, bakit hindi mo ipinagtatanggol si Dan? Hindi mo ba kinukutsa si Jack at sinabing wala siyang karapatang hamanin si Dan kanina? Sinabi mo pa na wala akong karapatang isipin iyon dahil wala sa mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ang katumbas ng halaga. Bakit ang duwag mo ngayon? Dumiretso si Justin sa kinaroroonan ng mga mandirigma mula sa Golden Continent at sumigaw. Marami na siyang kinukutsa ni Lorien, ngunit pinilit niyang igiit ang kanyang mga ngipin at tanggapin iyon. Dahil nagkaroon siya ng pagkakataon, hindi niya madaling binitawan si Lorien. Naalala agad ng lahat si Lorien matapos siyang mabanggit. Kabanata 3269. Naalala pa rin nila kung gaano siya kapuspo sa kanyang sarili, nagsasalita na para bang ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay mga basura lamang sa mga imburnal. Hindi siya nagpigil sa kanyang mga salita at binaygo ang maraming tao. Maging si Rudy na nakatayo lang sa gilid ay hindi na kinaya. Lumapit siya at pamwesto sa likod ni Justin, di ba sabi mo ang galing mo? Bakit ka nagtatago sa likod? Kung mayroon kang mga kasanayan, lumabas at ulitin ang iyong sinabi. Kung nakalimutan mo na, kaya kong ulitin ang lahat para sa iyo. Umiwas si Lorien, hindi naglakas loob na ihayag ang sarili. Sinubukan niyang pumisil pa atras, ayaw niyang bumunot sa sandaling iyon.
Gayunpaman, ang mga mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang ay hindi siya pinabayaan ng madali. Ngumisi si Rudy at sinabing, bakit hindi ka pa lumalabas? Biglang, galit na sumigaw si Lorien, tumanggi akong lumabas, kaya ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Bakit kailangan ko pang lumabas? Malamig na tumawa si Rudy, so balak mo lang manatili sa likod na parang duwag. Walang masabi si Lorien tungkol doon. Ang mga mandirigma mula sa Golden Continent ay lahat ay may mga mukha ng pagkatalo sa kanilang mga mukha sa sandaling iyon. Walang nangahas na magsalita para ipagtanggol si Lorien. Napahiya na sila ng husto sa nangyari. Ang ilan ay nagsimulang sumpain si Dan dahil sa mabilis na pagkatalo. Wala man lang silang dahilan, ito ay masyadong nakakahiya. Pakiramdam nila ay hindi pa sila napahiya ng ganito sa kanilang buhay. Sa sandaling iyon, kasing putla ng papel si Dan. Pati ang mga labi niya ay nawalan na ng kulay, na tila may sakit. Napabuntong hininga si Jack sa sobrang inis. Ayaw niyang patuloy na tumitingin kay Dan na ganoon ang kinikilos. Inabot niya at sinabi kay Dan, nakalimutan mo na ba na kailangan mong magbayad pagkatapos matalo sa isang taya? Nagpaplano ka bang lumaban sa taya? Gusto kong makita iyon. Makikita kong tamaan ka ng kidlat. Napaawang ang labi ni Dan habang nakatingin kay Jack ng masama. Para bang mortal na kaaway niya si Jack. Sanay na si Jack na tinitingnan ng ganyan. Si Dan ay maaaring tumingin kay Jack kahit na gusto niya. Huminga ng malalim si Dan, at nanginginig ang kanyang mga kamay. At ubili niyang hinugot ang mga Spirit Crystal at Enlightened Soul Root mula sa kanyang storage space. Ang Enlightened Soul Root ay inilagay sa isang kahon na halos kalahating tao ang laki. Napakunot ang mga labi ni Jack, hindi man lang tumitingin kay Dan habang itinatago niya ang mga Spirit Crystal at Enlightened Soul Root. Napakasaya niyang sinabi, salamat. Parang isang saksak iyon sa dibdib ni Dan. Naramdaman ni Dan ang pag-init ng kanyang dibdib saka nagpatuloy sa pagluwa ng isang subo ng dugo. Napaawang ang labi ni Jack sa sobrang inis. Mas mahina si Dan kaysa sa inaakala niya. Kakasabi pa lang niya, pero mukhang mamamatay na si Dan. How could he amount to anything if he acted like that? Kahit talented siya, napakadali niyang maapektuhan. Siguradong pipigilan siya nito sa pag-akyat sa mas mataas na lugar. Gayunpaman, hindi sinabi ni Jack ang mga kaisipang iyon. Malamig lang siyang tumingin kay Dan bago naglakad palayo, iniwan si Dan. Kabanata 3270. Kumaway si Jack kay Rudy, agad namang sumunod si Rudy sa likod ni Jack. Dahil lahat ng tatlong pagkakataon ay nagamit na, doon. Ay wala ng dahilan upang manatili doon. Nakuha na ni Jack ang lahat ng makakaya niya at kontento na siya. Napatingin ang lahat kay Jack nang umalis ito at nanatiling tahimik ng mahabang panahon. Nag-iwan ng malalim ang hitsura ni Jack impression sa kanila. Bumalik sa inn sina Jack at Rudy sa halip na pumunta sa ibang lugar. Nagrente si Jack ng silid para sa isa pang 5 araw. Pagkapasok nilang dalawa sa kwarto, sabik na inilabas ni Jack ang Enlightened Soul Root. Ang Whirling World ay puno ng mga hamon sa lahat ng dako. May panganib at pagkakataon sa bawat sulok. Siya kailangan upang patuloy na mapabuti ang kanyang sarili. Gusto niyang makita kung gaano kalakas ang Broken Soul Blade. Ang mas maraming iniisip si Jack, lalo siyang nasasabik. Nakita ni Rudy si Jack na nagmulat ng kanyang mga mata at agad na gustong tanungin kung gaano karaming pagsasanay si Jack. Gayunpaman, pumasok si Jack. Walang mood na sagutin iyon habang hinihila niya si Rudy palayo at umalis sa inn, hindi man lang nagsettle ng iba pang bayad bago iyon. Nagtungo silang dalawa sa hilaga. Pagkatapos maglakad ng isang buong araw, nakakita sila ng isang napakalaking conical tower sa di kalayuan. Tumaas ang isang kilay ni Jack at itinuro ang tore, that's the Red Sun Monument. Matapos marinig iyon ni Rudy, gulat na sabi niya, the Red Sun Monument. Tila isang napakalaking tore na may 4 na gilid. Ang bawat panig ay isang napakalaking slope, at lahat sila ay mukhang pareho. Bakit tinatawag itong monumento? Tumawa si Jack. Kakaiba talaga ang hugis ng monumento. Parang pyramid mula kay Katisia. Sa mga mata ni Rudy, isa lang itong malaking turo na tore. Matiyagang nagpaliwanag si Jack, makinis kasi ang mga ibabaw nito. Ang gawain natin ay akyatin ito. Natigilan si Rudy, akyat ka. Aakyatin daw natin ang Red Sun Monument. Tumanggaw si Jack, ipinaliwanag ang mga patakaran kay Rudy. Matapos marinig iyon ni Rudy, nanlaki ang mga mata niya nang hindi niya mapigilan ang pagkabigla, kaya nga. Makukuha mo lamang ang gintong medalya sa pamamagitan ng pag-akyat ng 500 metro sa Red Sun Monument. Ang Red Sun Monument ay 500 metro ang taas. Bawat 30 metro ay pinaghihiwalay sa isang lugar na may 5 daang metro ang pinakamataas nito. Ito ay napakahirap na huminto, at karamihan sa mga tao ay titigil sa huling yugto. Hindi maka-advance. Napabuntong hininga si Rudy at sinabing, ganon ba talaga kahanga-hanga?
Gusto ko ring subukang umakyat dito. Ngumiti si Jack at sinabing, lahat ay malayang umakyat. Maaari mong subukan ito, at bumaba kung sa tingin mo ay hindi mo ito magagawa. Si Rudy ay hindi kapani-paniwalang nasa sabik nang marinig niya na maaari niyang subukan. Sa buong paglalakbay, parang isang tagasunod lang siya. Jack. Nasaksihan niya ang mga nagawa ni Jack, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong sumubok ng anuman. Ang layo pa nila, mas mahirap ang mga hamon. Sa husay niya, napilitan siyang magtago na lang sa likod ni Jack. Dahil nagkaroon siya ng pagkakataon, natural na masaya siyang subukan ito. Kabanata 3271. Inabot ni Jack at tinapik ang balikat niya, huwag mo nang pilitin. Kung sa tingin mo ay hindi mo na kayang umabant, magmadali ka sa pagbaba. Huwag magkaroon ng anumang pagsisisi. Kahit na hindi ko pa nararanasan ang Red Sunstorm, hindi ito maaaring maliitin. Kung tatanggi kang umatras, ang iyong katawan ay maaaring magdusa ng isang bagay na hindi mo na mababawi. Kung gayon, kailangan mong gumastos ng maraming spirit crystal para makabili ng mga table tasks para gumaling. Kahit na hindi ka bumili ng mga table tasks, kakailanganin mong gumastos ng mga spirit crystal para makuha ang mga materyales upang pinuhin ang iyong sariling mga table tasks. Kung gayon hindi ba't nagsasayang ka lang ng oras at pagsisikap? Tumango si Rudy, tinampol ang kanyang dibdib bilang garantiya, huwag kang mag-alala, hindi ako magiging hanggal na matigas ang ulo. Napakahirap akyatin ng Red Sun Monument dahil sa Red Sunstorm. Nagkaroon ng isang makapal na bagyo sa paligid ng monumento, at ang bagyo ay patuloy na bumubuhos mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang mas mataas na tao ay umakyat, mas malakas ang bagyo. Mas mahirap din umakyat. Ang totoong enerhiya ay kailangang gamitin, at pati na rin ang mga diskarte. Ang Red Sun Monument ay tunay na sumubok sa kakayahan ng isang tao. Kung mas mataas ang maaaring umakyat, mas napatunayan ang kanilang mga kasanayan. Ang panloob na lungsod ay halos puno ng malalakas na mandirigma. Ang sino mang may kaunting kasanayan ay magtitipon sa Red Sun Monument upang patunayan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-akyat. Ang ilang mga posisyon sa Red Sun Monument ay makakakuha ng mga gantimpala. Mula sa 1,400 metrong marka, bawat 30 metrong aakyat ay magbubunga ng karagdagang gantimpala. Iyon ang dahilan kung bakit pinipili ng napakaraming tao na umakyat, inilalagay ang kanilang buhay sa linya. Ito rin ay upang makakuha ng katanyagan para sa kanilang sarili at sa kanilang sariling mga mundo. Naglalakad silang dalawa habang nagkukwentuhan. Nang ilang daang metro na ang layo nila sa monumento, nakarinig sila ng napakaraming ingay. Pagtingin ko, napuno ito ng mga tao. Sa isang sulyap, tinansya ni Jack ang hindi bababa sa 10,000 mandirigma. Sa dinami-dami ng mga nagtitipon doon ay kasing ingay ng palengke. Napakunot noo si Jack sa ingay, nakinis sa tenga. Ayaw niya sa maingay na kapaligiran. Ang daming tao, mas nakakainis. Ayaw ni Jack na makipag-usap sa iba. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Jack, nalaman agad ni Rudy ang iniisip ni Jack. Ngumiti siya at sinabing, ang pag-akyat sa Red Sun Monument ay isang personal na tagumpay pa rin. Tayong dalawa ay hindi maghahanap ng anumang gulo, at hindi sila dapat magkaroon ng anumang salungatan sa atin. Kumunat ang noo ni Jack, hindi agad nakasagot kay Rudy. Sa halip, tumingin siya sa Red Sun Monument. Sa monumento ay hindi mabilang na maliliit na salita. Ang monumento ay kumuha ng isang malawak na palasyo. Mula sa malayo, ang tanging nakikita niya ay ang mga salitang nakaukit sa pinakailalim. Ito talaga ang mga pangalan ng 4 na kontinente. Nakataas ang isang kilay ni Jack, bumubulong sa kanyang hininga. Kahit na alam ni Jack na walang ibang kasangkot sa pag-akyat sa monumento, agad niyang naunawaan na walang paraan na hindi magkakaroon ng anumang salungatan kapag nakita niya ang nakaukit sa Red Sun Monument. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng mga ito. Lahat sila ay talagang inukit ang kanilang sariling mga kontinente sa monumento. Naturally, ginawa nila ito dahil gusto nilang makakuha ng ilang karangalan para sa kanilang kontinente, ngunit ito ay pukawin din ng mapagkompetensyang espiritu. Mauuwi sila sa patuloy na pag-aaway. Hanggat may kompetisyon, magkakaroon ng mga salungatan. Natural na na-realize din iyon ni Rudy. Naglakad siya paarap at tumangalan na ng lalaki ang mga mata. Ang mas mataas na pumunta sa monumento, mas kaunting Hestia Continent ang lumitaw, at ang Golden Continent ay lalong lumitaw. Mula doon, maliwanag na ang mga kakayahan ng kontinente ng Hestia ay ang pinakamahina sa lahat ng mga mundong natipon. Kabanata 3272. Sa sandaling iyon, narinig ang isang hindi pala kaibigang boses, bakit ka nandito? Ito ang lugar ng Golden Continent. Hindi ka mula sa Golden Continent, kaya mawala ka. Ang mga mandirigma ng Golden Continent ay may mga pattern ng ginto sa kanilang mga mangas. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga mangas,
Ito ay malinaw kung ang isang tao ay mula sa Golden Continent. Napaawang ang labi ni Rudy nang tumingin siya sa paligid at napansing napapaligiran sila ng mga mandirigma mula sa Golden Continent. Nagmamadali siyang umatras, bumalik sa tabi ni Jack bago niya pinagmasdan ang paligid. Napansin niya na ang mga tao ay nahahati sa 4 na bahagi. Ang mga posisyon sa gitna ay inookupahan ng mga mandirigma mula sa Golden Continent. Sa kaliwa ay ang mga mandirigma mula sa Chaos Continent, habang sa kanan ay ang mga mandirigma mula sa White Marsh Continent. Ang mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia ay halos natipon sa pinakakanlurang lugar. Kinuha nila ang pinakamaliit na espasyo at mukhang nakakaawa. Napabuntong hininga si Rudy, "It really is survival of the fittest in this world, but that's so rough." Itinulak tayo sa isang sulok na walang gusto. Walang sinabi si Jack habang tumalikod at naglakad patungo sa mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia. Napabuntong hininga si Rudy bago siya sumunod sa likod ni Jack. Nakarating lang silang dalawa sa kinaroroonan ng mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia nang may narinig silang nagtatalo. Paano natin hahayaan yun? Sinusubukan lang nila kaming i-bully. Malinaw na nasa tabi nila ang mga mandirigma mula sa Chaos Continent, ngunit nilagpasan nila sila at dumiretso sa amin. Hahayaan na lang ba natin yon? Yung dalawang salarin ay nasa 180 meters pa lang, mukhang nanalo na sila. Mukhang wala silang balak umalis. Sinabi pa nila na kahit sinong mandirigma mula sa kontinente ng Hestia ay maaaring hamanin sila kung sa tingin natin ay may kakayahan tayo. Lumalampas ito sa linya. Darien, dapat ikaw ang magdesisyon. Ikaw ang pinakamalakas, at isa kang napiling disipulo ng Scarlet Pavilion. Makikinig kami sa anumang sasabihin mo. Ang Scarlet Pavilion ay ang tanging 9th grade clan sa Hestia Continent. Natural na sila ang pinakamalakas. Nakakunot ang noo ni Jack habang dahan-daang naglakad, nakita ang dalawang bangkay sa lupa. Nakasuot ang mga bangkay na iyon ng mga damit ng Scarlet Pavilion. Namatay sila ng malubha. Ang isa ay may malalaking butas sa kanyang dibdib, at ang dugo ay natuyo na. Ang isa naman ay naputol ang dalawang paa, at ang lahat ng kanyang mga litid ay naputol. Siya ay tumingin hindi kapani-pani walang nakakaawa. Nakakunot ang noo ng mandirigmang tinatawag na Darien habang malungkot na nakatingin sa dalawang bangkay. Mula sa kanyang ekspresyon, kitang-kita na ang dalawang namatay ay malapit kay Darien noong nabubuhay pa sila. Huminga ng malalim si Darien habang bahagyang nanginginig ang mga labi, "Sa tingin mo ba ayaw kong mag-higanti? Gusto kong patayin ang mga asong iyon, ngunit kung gagawin natin iyon, mahahamon natin ang ginintoang kontinente." Kabanata 3273. Tapos mas marami pa silang target sa amin. Mas marami pa sa ating mga tauhan ang mamamatay sa 180 metrong lugar. Maliban kung ang mga mandirigma ng Hestia Continent ay tumigil sa pag-akyat sa Red Sun Monument, ito ay patuloy na mangyayari. Medyo natahimik ang ilan sa kanila nang sabihin iyon. Bakas ang lungkot sa kanilang mga mata. Ang lahat ng mga mandirigma na natipon doon ay nakatayo sa tuktok ng kontinente ng Hestia. Mayroon silang kapangyarihan at hindi kapani-pani walang talino. Gayunpaman, wala silang magagawa sa kanilang sitwasyon. Sila ay napigilan ng husto sa panahong ito, ngunit wala silang magagawa. Ito ay dahil alam nila na magkakaroon ng matinding kahihinatnan kung sila ay magtutulak pabalik ng masyadong malayo, novel drama. Mas kaunti na ang mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia, sa simula, at mas kaunti pa sa kanila ang pumasok sa loob ng lungsod. Kaya naman, napilitan silang tiisin ito. Umiling ang isang mandirigma mula sa Campus Pavilion at sinabing, "Kahit na gusto nating mag-higanti, may tanong pa rin kung sino ang makakakuha nito." Parehong si Wild at Lester ay mula sa White Phoenix Clan. Ang White Phoenix Clan ay isang Holy Grade Clan. Hindi sila mga taong mahawakan ko. Nabalitaan ko na silang dalawa ay mga piniling disipulo. Walang sino man sa atin ang makakatalo sa kanila. Ang mga salitang iyon ay naging dahilan upang lalong maging miserable ang mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia. Masyadong malupit ang katotohanan. Gusto man nilang mag-higanti, hindi nila ito makuha. Posibleng kayang harapin ni Darien ang isa sa kanila, ngunit si Darien lang ang nasa level na iyon sa mga mandirigmang natipon doon. Maliban kay Darien, sino ang haharap sa isa? Biglang nagkaroon ng matinding katahimikan. Lahat ay mukhang hindi kapani-pani walang natalo. Nakataas ang kilay ni Jack habang nakikinig sa usapan nila. Naunawaan niya ng buo ang nangyari. Ang pag-akyat sa Red Sun Monument ay hindi lamang isang paligsahan laban sa Red Sun Storm. Sa 180 metro at 360 metro, kakailanganin nilang lumahok sa mga laban. Siyempre, kailangang magkasundo ang magkabilang panig. Pagkatapos lamang matalo ang isang mandirigma ay papayagan kang magpatuloy sa pag-akyat.
Nasa 180 metrong punto ang dalawang mandirigma mula sa Golden Continent, Wild, at Lester. Sinadya nilang itinago ang kanilang mga pagkakakilanlan na parang mahina. Pinuntahan nila ang dalawang mandirigma mula sa Scarlet Pavilion at hinamon sila. Ang dalawang mandirigma ay nalinlang sa kanilang pagbabalat kayo, at sila ay nag-away. Sa oras na napagtanto nila na sila ay naloko, sila ay ganap na binugbog at pinatay. Sila ay pinahirapan din. Malinaw na malakas sina Wild at Lester. Mabilis sana nilang talunin ang kanilang mga kalaban, ngunit sadyang kinaladkad nila ito, na ikinasugat ng kanilang mga kalaban kung saan-saan bago nila pinatay. Noong panahong iyon, malinaw na nakita ng lahat ang lahat. Hindi ito kinasasangkutan ng iba pang mga mundo sa ikatlong baitang, kaya't umiling lamang sila sa kanilang mga ulo sa katahimikan at bumigkas ng ilang salita. Ang gininto ang kontinente ay labis na nasa sabik. Tinuya pa nila ang mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia. Galit na galit ang mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia. Gusto nilang itigil ni Wild at Lester ang pagpapahirap, ngunit hindi ito pinansin ng dalawa. Dahan-dahan nilang pinahirapan ang dalawang mandirigma mula sa Scarlet Pavilion sa harap ng lahat. Galit na galit ang mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia dahil nasaksihan nila ang lahat ng iyon. Matapos bumantong hininga si Jack, tahimik siyang umiling. Ang mandirigma mula sa Compass Pavilion ay tama. Gustuhin man nilang maghiganti, wala silang nagawa. Magpapadala lang sila ng mas maraming tao para mamatay. Pagkatapos ng lahat, ang Hestia continent ay masyadong mahina. Napipilitin silang ibaba ang kanilang mga ulo minsan. Malungkot na sinabi ng isang panloob na disipulo mula sa Scarlet Pavilion, wala sa ganitong estado ang Hestia continent kung hindi dahil sa hindi kilalang hadlang na iyon. At least, magiging kasing lakas tayo ng White Marsh continent. Kabanata 3274. Ang lahat ay natural na sumang-ayon doon, ngunit walang mga hypothetical sa mundo. Ang katotohanan ay nasa harap mismo ng kanilang mga mukha. Madilim ang mukha ni Rudy. Sa isang punto, ang kanyang mga mata ay namumula. Nakakuyom ang mga kamay niya habang nakatingin sa mga bangkay sa lupa. Lumingon siya kay Jack. Alam niyang may mga bagay na hindi niya masabi. Gayunpaman, hindi niya ito napigilan dahil sa sobrang galit niya. Bumulong siya kay Jack, dapat mamatay ang mga mandirigmang ito mula sa Golden Continent. Dapat mamatay na lang silang lahat. Kitang-kita kung gaano kagalit ang mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia, ngunit wala silang magagawa. Mayroong ilang mga mandirigma na pumasok sa Whirling World mula sa Hestia continent. Ang pinakamalakas ay wala doon, at si Darien ang nasa pangalawang pwesto. Gayunpaman, kahit na naroon ang taong iyon, hindi ito magbabago ng malaki. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon ay hindi maganda ang hitsura. Bumantong hininga ang isang disipulo mula sa Unbreaking Pavilion at nagsabi, wala tayong magagawa sa ngayon. Ang mga patakaran ay naruroon pagkatapos ng lahat. Hanggat hindi tayo pumayag, hindi nila tayo kayang labanan. Kailangan lang nating mag-ingat. Kung tutuusin, hindi naman tayo pwedeng umalis ng ganito. Mas nakakahiya kung gagawin natin. Maaaring mahirap pakinggan ang mga salitang iyon, ngunit iyon ang katotohanan. Napabuntong hininga si Rudy habang nakatingin sa 180 metrong lugar. Dalawang tao ang nakaupo doon. Medyo katamtaman ang hitsura nila, ngunit hindi maitago ang pagmamataas sa kanilang mga mukha. Parang may hinihintay silang dalawa. Nikatikip ang ngipin ni Rudy habang nakatingin sa kanila. Huminga siya ng malalim. Sayang nga lang at wala siyang kakayahan, o hindi siya magdadalawang isip na sumugod at labanan silang dalawa. Napabuntong hininga si Rudy at mahinahong sinabi, medyo nakakaawa silang dalawa. Kung naging mas matalino lang sana sila. Pinahintulutan ang pakikipaglaban sa 180 metrong lugar, ngunit may mga patakaran. Una sa lahat, kailangang handang lumaban ang magkabilang panig. Sa sandaling magsimula sila, walang sino man ang maaaring makagambala na kung paano nangyari ang sitwasyon. Kung alam ng dalawang mandirigma mula sa Scarlet Pavilion na sina Wild at Lester ay mula sa White Phoenix Clan, hindi sila maglalaban. Malamang na hindi nila tatanggapin ang hamon kung alam nila na ang kanilang mga kalaban ay mula sa Golden Continent sa pangkalahatan. Pinag-iisipan sana nila ito bago gumawa ng anuman, at hindi na sana lumaban. Gayunpaman, ang mga tuso at masasamang lalaki ay itinago ang mga gintong pattern sa kanilang mga manggas, kumikilos tulad ng mga normal na mandirigma. Tumaas ang isang kilay ni Jack at sinabing, ang masasabi lang natin ay walang muwang silang dalawa. Hindi nila inaasahan na ang mga mandirigma mula sa Golden Continent ay magiging napakasama at walang hiya. Maaaring naisip nila na ang mga malalakas ay hindi gagawa ng ganoon. Halatang masyadong mataas ang tingin nila sa mga taong ito. Hanggat ito ay nagpapasaya sa kanila, ang mga taong ito ay gagawin ang lahat. Lalong nagalit si Rudy sa mga sandaling iyon.
Lumingon siya at nagtaka, kung gusto nilang magpakitang gilas, hindi ba mas kapansin-pansin ang pagpatay sa mga mandirigma mula sa Chaos Continent o White Marsh Continent? Di ba medyo nasa ilalim nila ang pag-target sa Hestia Continent? Hindi ba nila alam na kapag nagkakaganito sila, mas lalong naiinis ang iba sa kanila? Ang mga mandirigma ba mula sa Golden Continent ay napakasama ba? Napangisi si Jack at bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata, malamig na sinabi, wala silang pakialam doon. Hanggat makapagpakitang tao at year-okan ang kanilang mga kalaban, wala na silang pakialam sa iba. Kung mas mahina ang kanilang mga kalaban, mas masaya sila. Malinaw na baluktot sila sa ulo. Pagkatapos ng lahat, ang mga mundo ay karaniwang pinaghihiwalay. Bago pumasok sa Whirling World, malamang na palaging kasama ang Golden Continent sa iba pang second-grade world. Kabanata 3275. Kapag kasama nila ang mga mundong iyon, nakatayo ang Golden Continent sa pinakailalim. Palagi na lang silang binubuli kaya baluktot na ang puso nila. Dahil may pagkakataon sila ngayon, natural na gusto nilang magpakitang gilas. Kung mas mahina ang kanilang mga kalaban, mas masaya sila. Napaawang ang labi ni Rudy na namumula sa galit. Nagsimula siyang makaramdam ng pagkasuklam sa lahat ng mga mandirigma mula sa Golden Continent. Tiningnan niya ang mga ito na parang mga masasamang surot sa mga imburnal. Lumingon si Jack at ngumiti bago siya nagsalita, alam ko ang gusto mong sabihin pagkatapos nito. Hindi mo na kailangang banggitin at gagawin ko ito. Kung ang dalawang lalaking namatay ay mula sa Unbreaking Pavilion o sa Compass Pavilion, baka wala akong nagawa, ngunit sila ay mula sa Scarlet Pavilion. Kahit na may ilang alitan sa pagitan namin, hindi naman masyadong masama. Wala namang masama kung tulungan mo sila. Panipi. Sa sinabi ni Jack, nanginginig ang mga labi ni Rudy ng emosyonal. Kumunat ang noo ni Darien, at hindi ka pani-pani walang nagsalungat sa loob. Sa sandaling ito, marami siyang responsibilidad para sa kanyang sarili, ngunit nagkaroon siya ng salpok na kalimutan ang lahat at patayin ang dalawang iyon. Gayunpaman, alam niya na wala siyang kakayahan. Naiinis lang siya sa naiisip niya. Sa pagkakataong iyon, nagkataon na may nakita siyang tao. Nakasuot ng berdeng robe ang taong iyon at may aura na tila naghihiwalay sa kanya sa iba. Nang makita niya kung sino iyon, umawang ang labi ni Darien, Jack. Nakataas ang kilay ni Jack habang nakatingin kay Darien na may pagtataka. Hindi siya makapaniwala na nakilala talaga siya ni Darien. Huminga ng malalim si Darien. Parang may pinag-iisipan siya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naglakad siya pasulong. Dumiretso siya kay Jack, alam kong makikita-kita dito, pero medyo naliligaw ako pagkatapos kitang makita mismo. Tumingin si Darien kay Jack ng sincerity at seryoso. Nagulat si Jack sa kanyang sigasig. Napansin din ng iba si Jack. Lahat sila ay tumingin sa ibabaw, at maliban sa isang maliit na bahagi ng mga mandirigma, tumingin sila kay Jack na hindi kapani-pani walang sabik. Para silang tinatanggap na isang bayani. Hindi alam ni Jack kung ano ang sasabihin kapag nahaharap sa mga hindi pamilyar na mukha. Umikot si Rudy sa likod ni Jack dahil sanay na siya sa panlalait. Iyon ang unang pagkakataon na malugod silang tinanggap. Kahit kay Jack nakatutok ang mga tinging iyon, nakaramdam pa rin ng awkward si Rudy. Napalunok si Darien at inayos ang sarili. Hindi mo kailangang magtaka. Narinig na namin ang tungkol sa iyo. Napag-usapan din namin ang tungkol sa iyong mga kakayahan. Ipinakita mo ang iyong tunay na kakayahan sa sugal ng pagpatay. Pinatay mo silang lahat. Isa kang bayani para sa Hestia Continent. Natigilan si Jack dahil doon. Sa totoo lang, inaasahan niya ang isang bagay na katulad nito, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay kumalat ng napakalawak. Tila kilala siya ng bawat mandirigma mula sa kontinente ng Hestia. Nakita ng Slaughter Gambit na tinalo niya ang lahat mula sa Chaos Continent at White Continent na nanalo sa huli. Pagkaalis ni Jack, kumalat na parang apoy ang balita. Unti-unting kumalat ang lakas ni Jack sa lahat. Kabanata 3276. Naging desperado si Darien. Alam kong nagkaroon ka ng mga salungatan sa ilang mga tao. Mas tumpak, ito ay may ilang mga angkan. Gayunpaman, hindi mo kailangang alalahanin iyon, hindi na ito issue. Hindi ka naguguluhin ng mga nanakit sa iyo. Nang marinig ang mga iyon, mas lalo pang natarante si Jack. Si Darien ay parang may tiwala at matatag. Naririnig ni Jack mula sa kanyang mga salita na, hanggat makakatulong si Jack sa kontinente ng Hestia, ang lahat ng mga nakaraang salungatan ay hindi mahalaga. Tutulungan ng Scarlet Pavilion na ayusin ang lahat at sisiguraduhin na masaya si Jack. Ganyan ang pakikitungo sa mga malalakas. Hanggat ang isang tao ay sapat na makapangyarihan, kahit ang ikawalong baitang angkan ay hindi maglalakas loob na hamanin siya. Isang bahagyang ngiti ang pinakawalan ni Jack. Wala talaga siyang pakialam doon.
Pagkatapos ng lahat, kung ang mga taong ito ay maglakas loob na sundan siya, si Jack ay hindi magsisikap sa paghihiganti, at magbabayad sila ng mahal para sa kanilang paglabag. Kahit na, kung hindi niya ito tatanggapin, hindi pa rin ito maganda. Ang paghihiganti ay inihain kung ito ay nararapat, ngunit kailangan pa rin niyang gawin ang mga bagay na kailangan niya. Napangiti si Jack sa mga labi. Wala akong pakialam sa pagpapakinas ng mga bagay-bagay. Kung tutuusin, wala sa akin ang maliliit na fries na iyon. Nang sabihin niya iyon, ang mga disipulo mula sa Unbreaking Pavilion at Compass Pavilion ay kumikinang, na tila nakatikim sila ng isang nakakatakot. Gayunpaman, wala nang pakialam si Jack sa kanilang iniisip. He let out a laugh before he added, kung hindi ko gusto ang mga taong iyon, pwede ko silang patayin. Pagkatapos ng lahat, maaari tayong lumaban sa 180 metrong hanay hanggat magkasundo ang magkabilang panig, di ba? Mariing tumango si Darien habang nakatingin kay Jack ng may pag-asa. Nagpakawala ng tawa si Jack bago siya tumingin sa 180 metrong lugar. Sa sandaling iyon, nakapikit ang dalawang iyon habang sila ay nagpapahinga, mukhang wala silang takot sa kahit ano. Napangisi si Jack nang sumilay ang malamig na kislap sa kanyang mga mata. Lumingon siya at tumango kay Darien. Huwag kang mag-alala, iwan mo lang ito sa akin. With that, hinailan ni Jack si Rudy sa crowd. Tulungan mo lang akong alagaan siya. Kaya naman nagtungo si Jack sa Red Sun Monument nang hindi man lang lumingon. Hindi siya magpipigil laban sa mga walang hiya, kasuklam-suklam na mga lalaking ito. Habang pinagmamasdan ang likod ni Jack, napakunot ang noo ni Darien na nababalot ng bahagyang pag-aalala. Hindi pa niya nakitang kumilos si Jack. Ang alam lang niya ay ang kakayahan ni Jack ay maihahambing sa mga piling disipulo mula sa mga Holy Grade clans, novel drama. Ipinadala si Jack, hindi umaasa si Darien na papatayin niya sila. Ang gusto lang niya ay takutin ni Jack ang mga mandirigma ng Golden Continent para mapagtanto nila na walang pushover si Hestia. Sabi ng isang disipulo mula sa Unbreaking Pavilion, hindi ba't sinabi natin na wala tayong gagawin sa sandaling ito? Hindi ba ang pagpunta ni Jack doon ay nagpapakita lang na hinahamon natin ang Golden Continent? Hindi nila hahayaang magpahinga ng ganoon lang. Napag-usapan nila na gawin iyon, at si Darien ay nagplano rin na gawin iyon. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw si Jack, nakalimutan ni Darien ang lahat maliban sa puot sa kanyang puso. Ang mga bangkay ng kanyang mga kapwa-disipulo, lahat ay natatakpan ng mga sugat, at isa, lalo na, ang pisikal na gutted ay sumagi sa kanyang isipan. Sa laban, nakadapa na siya at halos hindi na kumapit, ngunit hindi pa rin nagpahuli si Wild. Ang alaala kung paano pa rin ipinagpatuloy ni Wild ang kanyang mga pag-atake ay tuluyang nakaukit sa isipan ni Darien. Paanong hindi mapupuno ng puot si Darien? Ang mga kasuklam-suklam na tao ay dapat na ipadala sa impyerno. Gayunpaman, hindi siya sapat na sanay at may mga responsibilidad na pumipigil sa kanya sa paggawa ng gusto niya. Napilitan siyang lunukan ng galit na iyon bilang pagsasaalang-alang sa mas malaking larawan. Kabanata 3277. Biglang lumingon si Darien. Nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao, at namumula ang kanyang mga mata habang nakatitig sa alagad mula sa Unbreaking Pavilion na katatapos lang magsalita. Napag-isipan ko na. Subukan natin, hindi tayo pababayaan ng mga walang hiyang lalaki na ito, at ang pag-atres ay magpapanatili lamang sa kanilang pagbabalik. Dapat tayong lumaban hanggat maaari. Kailangan nating iparamdam sa kanila na may kapalit ang pagkakasala sa atin. Nakakunot ang noo, ngumisi ang disipulo ng Unbreaking Pavilion, sa tingin mo ba mananalo si Jack? Sige, mas malakas siya sa akin, pero hindi weak lang sina Wild at Lester. Ang dalawang iyon ay mga piniling disipulo mula sa isang banal na angkan. Sa tingin ko ay hindi na sila mabigla ni Jack. Sa halip, mas lalo pa siyang mapot. Sa sandaling sinabi niya iyon, lahat ng tao sa paligid niya ay nagsimulang sumimangot. Hindi nakatiis si Rudy. Ang lalaking ito ay malinaw na hindi masaya na si Jack ay bayani na nagsisikap na tulungan sila, kaya ang kanyang mga pesimistikong salita. Kung noon pa man, baka wala nang sinabi si Rudy, pero si Jack ay nag-step up para tulungan silang mag-higanti, para lang makatanggap ng ganoong bastos na komento. Hindi iyon matiis ni Rudy. Humakbang siya at malamig na tiningnan ang lalaking iyon. Nakakatakot ang dalawang kasuklam-suklam na lalaki na iyon, ngunit hindi ka nalalayo sa kanila. Nasasabi mo lang yan dahil ayaw mong maganda ang impresyon ng iba kay Jack. Tutal, galing ka sa Unbreaking Pavilion, at hindi tayo nagkakasundo. Tatandaan kita, brat. Pananagutan mo ang sinabi mo. Sa sandaling sinabi, ang alagad mula sa Unbreaking Pavilion ay agad na umiwas. Sa bagay, alam niya na malapit si Rudy kay Jack at lagi niyang kasama. Kung talagang pinuntiryahan ni Jack ang lalaking iyon, hindi siya makakalaban. Napaawang ang labi niya, hindi makasagot.
Huminga ng malalim si Rudy habang nakataas ang kanyang ulo at sinabi sa lahat, hindi mo siya kilala. Matagal ko na siyang kilala, at alam ko kung ano siya. He never do anything he's not sure of, so since pumayag siya dito, it means confident na siya. Maaari mong panatilihin ang mga maliliit na salita mo. Walang nangahas na magsalita sa puntong iyon. Nagmamadaling humakbang si Darien at sinabing, huwag kang masyadong magalit, lahat sila ay ganito. Hindi nila pinapanood ang kanilang sinasabi. Naniniwala tayong lahat kay Jack, huwag kang mag-alala. Pagkasabi niya noon ay biglang nagtaas ng kamay si Rudy para pigilan si Darien. Hindi na kailangan ng pambobola. Alam na alam ko ang nangyayari. Tumahimik lang ang lahat at manood. Sa sandaling iyon, umaakyat na si Jack sa Red Sun Monument. Sa sandaling dumaong ang kanyang mga paa sa monumento, isang marahas na enerhiya ang nagmula sa itaas, na naging sanhi ng pag-indayog ng katawan ni Jack. Gayunpaman, mabilis niyang pinatatag ang sarili. Siya ay nasa pinakamababang bahagi ng monumento at nakikipag-ugnayan lamang sa pinakamahina ng Red Sunstorm. Huminga siya ng malalim at nagsimulang umakyat patungo sa 180 metrong lugar. Tumingin siya sa paligid at gumawa ng mga pagtatantya. May mga ilang libong tao ang umaakyat sa monumento, ngunit karamihan sa kanila ay malamang na huminto bago ang markang 300 metro, hindi na makapagpatuloy. Gayunpaman, hindi talaga naapektuhan si Jack ng Red Sunstorm. Ang lugar kung saan gagamitin ni Jack ang kanyang mga diskarte upang protektahan ang kanyang sarili ay malamang na nasa itaas ng 360 metrong lugar. Panay ang lakad niya pataas. Karamihan sa mga mandirigma sa paligid niya ay mula sa Golden Continent at Chaos Continent. Medyo mas kaunti ang mga tao mula sa White Marsh Continent. Ang mga mandirigma mula sa Golden Continent ay nakipag-usap lamang sa iba mula sa parehong mundo. Kapag tumingin sila sa mga mandirigma mula sa ibang mga mundo, ang pang-aalipusta ay makikita sa kanilang mga mata. Para bang hindi karapat-dapat ang mga taong ito na ibahagi ang platapormang kanilang kinalalagyan, novel drama. Tahimik na parang tupa ang mga mandirigma mula sa White Marsh Continent na dating nasisiyahan sa pagpapakitang gilas, marahil dahil palagi silang napahiya. Pagkatapos ng lahat, ang Golden Continent ay naroon. Kabanata 3278. Ang mga taong iyon ay tumatawid sa linya. Itinulak nila sila sa desperasyon. Nakatingin ako sa Hestia Continent kanina, at asarba sila. Pasalamat na lang at hindi nila tayo ginagawang gulo, o wala tayong magagawa tungkol sa kanila. Matatagpuan lang natin ito. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip nila. Bakit kailangan nilang maging sobrang nakakairite? Isang mandirigma mula sa White Marsh Continent ang nananangis habang siya ay umakyat. Ang umaakyat, ang kanyang kapwa-disipulo, ay umiling at walang magawa. Ang mga mandirigma mula sa ginintoang kontinente ay parang mga baliw na aso na susubukang kagatin ang sinumang inaakala nilang mas mababa sa kanila. Walang magagawa si Hestia, pero panoorin kung ano ang mangyayari kapag napipilitin sila sa ganitong sitwasyon. Walang nakakaalam kung pupuntahan nila tayo mamaya. Kahit ako naman, mababa ang tingin sa mga warriors mula sa Hestia, hindi ko sila basta-basta aasarin. Pagkatapos ng lahat, walang pakiramdam ng tagumpay na nanggagaling sa pananakot sa mga mas mahina kaysa sa iyo. Masiglang tumango ang isa pang lalaki. Tama ka. Ang mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia ay kinikilala bilang pinakamahina ng lahat. Nasa ilalim sila ng 4 na mundo. Hindi gaanong kutsain sila ng kaunti, ngunit bakit ang gininto ang kontinente ay nakatutok sa pagharap sa kanila? Nasaan ang sense of accomplishment dyan? Hindi ko talaga alam kung ano ang tumatakbo sa isip nila. Tama ka, kumpol lang sila ng mga baliw na aso. Tumango si Jack nang marinig ang lahat ng iyon. Tama sila, ang mga mandirigma mula sa ginintoang kontinente ay talagang mga baliw na aso na kulang man lang ng kaunting karangalan. Kahit na ang mga mandirigma mula sa White Marsh Continent ay minamaliit din si Hestia, hindi sila basta-basta maghahanap ng gulo. Hanggat ang mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia ay umiiwas sa kanila, sila ay magdaranas lamang ng panunuya. Walang sino man ang magiging katulad ng mga mandirigma ng Golden Continent. Ngumuso ang isa pang lalaki at hininaan ang boses. Hindi sila kumikilos na parang malakas. Hanggat ito ay nagpapasaya sa kanila, magagawa nila ang lahat. Anong tawag dun bukod sa baliw? Kahit na minamaliit namin si Hestia, minamaliit ko rin kung paano kumikilos ang Golden Continent. Walang moral na karakter sa kung paano sila kumilos. Ang Golden Continent ay mas malakas kaysa sa White Marsh Continent, sigurado, ngunit hindi namin pinupuntirya ang mahihina na mga api tulad ng ginagawa nila. Tingnan mo na lang sina Wild at Lester. Nakaupo sila sa 180 metrong lugar at hindi nagkakagulo. Inihayag pa nila na maaaring dumating ang sinumang mandirigma mula sa Hestia upang hamanin sila. Ano ang silbi ng pakikipaglaban hanggang sa wakas sa kontinente ng Hestia?
Ano ang silbi ng pagsupil sa mga mabababa? Kung mayroon silang mga kasanayan, dapat nilang hamanin ang malakas. Dapat nilang hinahamon ang iba pang mga mundo sa ikalawang baitang, ngunit pinili nila ang pinakamababa sa mga mundo ng ikatlong baitang. Wala talagang dapat ipagmalaki tungkol dyan. Ang lugar na inaakyat ni Jack ay hindi nakahiwalay. Walang mga mandirigma mula sa ginintoang kontinente, kaya naman ang dalawang lalaking ito ay nakakapag-usap ng buong tapang. Kahit na hinaan nila ang kanilang mga boses, ito ay para lamang sa ilang partikular na salita. Naririnig ng iba ang natitirang usapan. Isang marangal na mandirigma mula sa Chaos Continent na nakasuot ng mga robe ng Purple Cloud Pavilion na tanging mga piling disipulo ang maaaring magsuot, ay sumali rin sa talakayan. Tumaas ang isang kilay ng taong iyon at malamig na sinabi, paano sila maglalakas loob na hamanin ang ibang mga mundo sa ikalawang baitang. Ang magagawa lang nila ay parade ang kanilang mga sarili. Sa tingin ba nila ay hindi alam ng iba ang tungkol sa kanila? Ang ginintoang kontinente ay nasa ibabang baitang ng mga panuntunan sa ikalawang baitang at regular na tinutuya at pinupuntirya kapag kasama nila. Kaya pala sila baluktot. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang ipakita sa mga taong pinaniniwalaan nilang mas mababa. Kung mas mahina ang kanilang mga kalaban, mas marami silang mabubuli sa kanila. Wala silang moral na karakter. Kabanata 3279. The moment na sinabi niya yon, nagtawanan lahat ng nasa paligid nila. Kahit na hindi sila nang ahas na magsabi ng kahit ano ng malakas, ang lahat ay nagalit sa kung paano kumilos ang mga mula sa Golden Continent, sa paniniwalang sila ay walang iba kundi mga baliw na aso. Nang marinig iyon ni Jack ay napangiti siya at umiling. Nasa antas na 6 na lungsod lamang sila, at mayroon pang 5 iba pang antas sa unahan. Makakaharap nila ang mas malalakas na mundo, at ang gininto ang kontinente ay hindi na makakapagpakitang tao ng mas matagal. Habang mas mataas ang kanilang inakyat, mas malakas ang Red Sunstorm. Ang mga alon ng enerhiya ay bumagsak sa lahat ng mga mandirigma doon, kaya't ang mga hindi sapat na lakas ay bumagal sa pag-akyat pataas. Sa 150 metrong lugar, huminto ang ilan sa kanila para magpahinga. Si Jack naman ay bahagya pang napapagod habang naglalakad ng maluwag kahit na may Red Sunstorm. Parang wala man lang nagawa sa kanya ang bagyo, at sa wakas, nakarating din siya sa 18-meter area. Ilang mandirigma na ang naroon, at marami sa kanila ang nakikipaglaban. Nagsagupaan sa hangin ang mga enerhiya ng iba't ibang kulay. Ilang mandirigma ang nasa lupa na may matinding pinsala habang ang ilan ay duguan ang mga bibig. Bagamat may mga bangkay, hindi marami. Pagkatapos ng lahat, walang gaanong dahilan upang pumatay ng sinuman, ito ay isang laban lamang ng lakas. Napakalaki ng 180 metrong lugar, ngunit hindi nag-abala si Jack na tumingin sa paligid niya. Nakalok ang matalim niyang tingin kina Wild at Lester. Sa pagkakataong iyon ay ganoon pa rin ang kinikilos ni na Wild at Lester. Nakapikit pa rin sila habang nagpapahinga. Walang laman ang kanilang paligid dahil walang nang ahas na lumapit sa kanila. Nakangisi si Jack habang naglalakad papunta sa kanila. Sa ibaba ng Red Sun Monument, maraming tao ang nakatingala para makita kung ano ang nangyayari sa monumento maliban sa mga mandirigma mula sa Hestia. Ang unang taong nakapansin kay Jack ay isang mandirigma mula sa Chaos Continent. Tingnan mo yung lalaking yun, naglalakad siya papunta kay Wild. Parang gusto niya siyang hamanin. Anong ginagawa niya? Sino siya? Saang lupalop siya galing? Sa sandaling sinabi iyon ng taong iyon, tumingin ang ilang tao kay Jack. Nang makita nila si Jack na naglalakad ng buong kumpiyansa, ang ilan sa kanila ay natigilan. Si Jack ay walang gintong pattern sa kanyang mangas, kaya hindi siya mula sa Golden Continent. Pagkatapos magtanong-tanong, nalaman nilang si Jack ay hindi taga Chaos Continent o White Marsh Continent. Isang bagay lang ang natitira niyan. Si Jack ay mula sa Hestia. Matapos kumpirmahin ang sagot, mas nagulat sila. Isang mandirigma mula sa Hestia ang naglalakad papunta kina Wild at Lester. Sinusubukan ba niyang hamanin silang dalawa? Napailing ang lahat sa posibilidad na iyon, iniisip na hindi alam ni Jack ang kanyang lugar. Ang mga mandirigma mula sa Hestia ay nababalisa. Tinitigan nila ang figure ni Jack at patuloy na nagdarasal na sana ay manalo si Jack. Kinailangan niyang bawiin kahit isang bahagi ng dignidad para kay Hestia at maghiganti para sa dalawang patay na mandirigma. Kabanata 3280. Sa pagkakataong iyon, simple lang ang iniisip ni Jack, gusto lang niyang mamatay ang dalawang mayabang na mandirigmang ito. Sanay na rin siyang manakit ng mga tao, at walang masama kung manakit pa ng ilan. Si Wild, nakaupo na naka-cross-legged at nakaluhod ang mga kamay sa isang casual na paraan, ay maaaring makita ang tunog ng tuloy-tuloy na mga yabag. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang kalmadong mukha ni Jack. Napataas ang isang kilay ni Wild nang makita ang pagngisi sa kanyang mukha.
Anong ginagawa ng lalaking ito? Hindi ba niya nakitang umiwas ang lahat sa kanya at kay Lester dahil sa takot? Iminulat din ni Lester ang kanyang mga mata, tinitigan si Jack ng may paghamak na para bang si Jack ay walang kabuluhan. Natuwa si Jack sa mga ekspresyon nila, at huminto siya ng 70 metro na ang layo niya sa kanila. Malamig siyang tumingin sa kanilang dalawa, at tumingin din ang dalawa kay Jack. Nagtama ang kanilang mga titig, at tila anumang oras ay magsisimula na silang mag-away. Tumaas ang isang kilay ni Wilde at sinabing, "Nandito ka ba para makipag-away, brat? Saan ka galing?" Gumapang ang mga labi ni Jack sa isang maliit ngunit kalmadong ngiti. "Ang pangalan ko ay Jack," sagot niya ng totoo, "at nanggaling ako sa Hestia." Nang mabalitaan nilang taga-Hestia si Jack, lumawak ang kanilang ngiti. Humalaklak si Wilde. "Akala ko hindi maglalakas loob na lumapit sa akin ang mga mandirigma mula sa Hestia, para saan ka nandito? Don't tell me nandito ka para hamanin kami." Bumantong hininga si Jack habang nakatingin sa kanila ng buong pang-aalipusta, "Hindi kayo karapat-dapat na hamanin ako. Nandito ako para patayin ka." Nataranta ang lahat nang marinig ang sagot ni Jack. Alam ba ni Jack ang sinasabi niya? Siya ay naglakas loob na magsabi ng isang bagay na walang kabuluhan sa mga mandirigma mula sa Golden Continent. Hindi ba niya alam kung paano kumilos ang mga lalaking iyon? Ang mga mula sa Golden Continent ay palaging magpapahirap sa kanilang mga nagkasala hanggang sa punto ng pagkabaliw ng kamatayan. May mali ba kay Jack? Hindi ba niya alam ang takot? Ang lakas ng loob niyang maging matapang. Natigilan si Wilde. Nipatikip siya ng tenga, hindi makapaniwala sa narinig. Baliw ba ang lalaking ito? Naglakas loob siyang kumilos ng mayabang sa kanila. Hindi niya alam ang kanyang lugar at tila walang kamalayan sa konsepto ng kamatayan. Tumawa si Lester. "Alam mo ba ang sinasabi mo ngayon? Sabi mo nandito ka para patayin kami. Ikaw, alam mo ba kung sino tayo? Alam mo ba kung ano ang isang banal na angkan, at kung ano ang isang piniling disipulo?" Tumingin si Jack kay Lester na parang may pangalawang ulo na tumutubo sa kanya. "Sa tingin mo ba lahat kami ay walang alam gaya mo? Paanong hindi ko malalaman iyon? Sinusubukan mo bang sabihin na isa kang napiling disipulo mula sa White Phoenix Clan, isang banal na angkan mula sa ikalawang baitang mundo, ang Golden Continent? Ano iyon, kung gayon?" Natigilan ang lahat nang marinig iyon. Ang ilan sa kanila ay nakatingin kay Jack na nanlalaki ang mata sa gulat. Masyadong matapang si Jack para sabihin iyon. Hindi man lang niya ipinagkait ang gininto ang kontinente ng anumang anyo ng paggalang. Ang mga mandirigma mula sa Hestia ay mukhang nagkakasalungatan. Masaya sila na ang mga mandirigma mula sa Golden Continent ay iniinsulto, oo, ngunit nag-aalala sila na ang paghamon sa kanila ng sobra ay magdulot ng mas maraming problema. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.